Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panlungsod is about to commence. Everyone, please rise. Magandang umaga sa ating lahat. The 7th regular session of the 15th Sangguniang Panlungsod is now called to order. Madam Secretary, roll call please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Lidio A. Lopez Jr., Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Mark Aris P. Luansing, Honorable Joel D. Pua, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Ralph Michael H. Umali, Honorable Leonilo A. Katipon, Honorable Aris D. Macala, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. Hingan natin si kagalang-galang Merlo Silva para pangunahan tayo sa dasal at pagkanta ng pambansang awit. Maraming salamat, mahal na tagapangulo. Bukas nga pala ay karawan ni Manuel Quezon at tayo'y magse-celebrate ng linggo ng wika. Siguro, pilitin nating magtagalog sa panahong ito. Sumandali nating ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatamasa sa araw-araw. Panginoon Diyos, salamat din po at kami inililigtas nyo sa anuman hong mga sakuna, ganun din ho ang aming pamilya. At ngayon, Panginoon, sa umagang ito, sana, Panginoon, hinihiling namin na kami ibigyan mo ng mga talinong puso at matalinong kaisipan upang ang lahat ng aming pag-uusapan sa sanggunang ito ay maging kaya-aya at maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoon Diyos, gamitin mo ang bawat isa sa amin upang maging instrumento ng kaunlaran at kapanatagan ng bawat mamamayan na lungsod na Lipa at ng aming minamahal na lungsod. Panginoon Diyos, hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo na naghahari noon at ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you, Lord. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at buong giting nating aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas na sumasagisag sa tunay na kalayaang ating tinatamasa. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, Lipa. Maraming salamat kagalang-galang na Merlo Silva. Magandang umaga sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Panlungsod, sa lahat po ng ating mga kasamahan na staff sa Sangguniang Panlungsod, sa lahat po ng ating mga bisita. Nandito rin po nais kong batiin ang ating mga kasamahan sa Barangay San Isidro, Konsehal Benny Angeles, Konsehal Borgi Isaga, Konsehal Buboy Pesa, nandito rin si Konsehal Joe Latorre ng Barangay Latag,
at ang mga kasama natin sa disaster. Meron din tayong mga bisita galing sa Navy. Kaya sa ating lahat, magandang umaga at welcome po sa inyong Sangguniang Panlunsod. Kagalang-galang Nilo Katipon, ano po ang ninanais ng kapulungan? Magandang umaga po sa kagalang-galang na tagapangulo. Akin ho pinakikiusapan ng aking kaibigang Aris Macala para ho masuspende ho rules. Good morning ho, tagapangulo at sa lahat po ng aming bisita dito sa bulwagang ito. Ay minamungkahi ko ho sa pagkakataong ito ay masuspend po na ho ang rules para bigyan daw na ho ang aking hinahawakang komitiba na nagpakitang ng kabayanihan sa naganap na pagbabacktrack nila ng para matunton yung salarin sa nangyaring krimen sa lungsod ng Lipa, tagapangulo. Meron bang tumututol? Ito ay pinapangalawahan ni Konsehal Merlo Silva. Meron bang tumututol? Kung wala, ang mungkahi ni Konsehal Aris Macala ay pinagtitibay. Ang rules ay suspended. Ayun. Nandito ho ang ating bisita. Parinig kayo mga talagang magigilas at masisipag na kahit na ho isang komitiba ng ibang ang inyong lingkod, pero kita naman ninyo kung kami magtrabaho dito sa lungsod ng Lipa. Pinupundoon ho natin ang disaster. Lagi ho, may coordination lagi ho sa akin. Pwede kang magpakilala kayo din isa-isa para lang makilala kung sino kayo, sinong talagang bayani dito sa lungsod ng Lipa. Kabila, magpakilala na kayo din. Tsaka siguro maibigay nila kung ano yung naging participation nila para ma-resolve yung kaso. Hello po, magandang umaga po sa atin po lahat. Ako nga po si Jeffrey Morcilla po from City Disaster Risk Reduction and Management Office. Naging partisipasyon ko po doon ay pagtulong po sa ating kapulisan upang i-backtrack po na mahuli yung ating pong mga hinahanap pong krimen nung araw din po ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jabnal Novicio, City Response Personnel po ng City Disaster. Ang partisipasyon ko po dito ay yung pagbabacktracking at forwarding nung nangyaring shooting incident dito sa may Levittown Event Center. At sa pagbabacktracking po namin, nahuli po natin yung salarin dito sa may Barangay Bulbok. Good. Within 24 hours po na ano po natin yung salarin. Yung 3 salarin at saka po yung isang mastermind po. Good job. So job nung mahuli ito ay naka-hot pursuit. Hindi na kinailangan ng warrant. Yes po. Naka-hot pursuit po. Sa tulong ninyo, hindi na umabot sa lagpas ng 24 hours. Apo. Thank you po. Next. Good morning po. Ako po si Mark Joseph Valencia po ng City Disaster po. Ako rin po ang isa sa tumulong para ma-backtrack po at saka ma-forward tracking po yung suspect po na mga suspect po doon po sa shooting incident po sa may Levittown. Ibang kaso. Doon sa isa, ibang kaso daw sa Bogota. Iisang kaso po yun. Isang kaso. Sige. At sana tayo marami pang matulungan dito sa lungsod ng Lipa sa inyong sa kagitingan at kasipagan. May nakahanda ho tayo dyan na tagapangulong plaque. Yes, meron tayong isang resolusyon na inihain nung nakaraang linggo dahil gusto namin kayong parangalan at para kayo pamarisa. Mabigyan din ng recognition sa buong city ng Lipa na sa tulong ninyo, hindi lang po sa PNP na pati ang local government ng Lipa ay nakikiisa para ma-solve lahat ng mga kaso natin. So pinakikita natin yung unity. Salamat sa inyo at congratulations sa inyo naging partisipasyon. Salamat po, tagapangulo. Yes, gentleman. Alam nyo, ngayon ako na-inform, mga JO pa pala, ang ilan sa kanila. Ay, biro mo, JO pa lang yun. Ganun lang pagmamalasakit. How much more ko ang mga ito ay maging, siguro, through the effort of Honorable Macala, baka pwede mong i-recommenda na gagawin ho natin yan ng action agad at mag-uusap lang kami ng kanilang hepe na
Off the record. Inimbitahan ko rin si Sir Leo eh. Off the record. Yan na, si Sir Leo. At atin din hinga ng konting... magaling at dumating si Mr. Tata. At kung hindi, papalitan na sana ng tatlo. Sa Sir Leo, pwede ho bang makapagsalita kayo ng konti tungkol sa nangyari? Sir Leo, magandang umaga. Congratulations sa inyong department. Sa atin po lahat, good morning po. Kami ay nagpapasalamat sa appreciation ho ng Sangguniang sa ginagawa ho ng aming opisina. At ito naman ay sadyang duty din namin na pangalagaan ho yung ating mga kababayan. Maraming salamat. Meron po kaming resolution at... sige, go ahead. Bago sana natin, bigyan sila ng recognition award or ano. Ay siguro maitang natin kay Sir Leo, para naman ma-inspire mga tao mo at napag-alaman natin ng mga JO pa, mga lahat yata kayo, ikaw lang. Ay anong pwede natin gawin para naman maging magkaroon lalo ng inspirasyon ang iba nating mga kawani ng ating pamahalaan at yung iba pang magkaroon ng pagkakataon. Anong pwede nating maitulong sa kanya? Bilang ikaw ang happy nila. Huwag lang yung papalitan ka, ha? Good morning ulit. Ito po ay matagal na ho din namin na kinukan ho ng ating punong lungsod na yung ating mga kawani po sa aming opisina at mga karamihan po ng JO ay atin hong maikaswal o kaya mabigyan ng karampatang item na talagang tutugma sa kanilang mga ginagawa. At yun naman ho'y ginagawa din ng paraan ng ating mayor. Okay, from that, Mr. Vice Mayor, pwede po tayong igawad na natin. Pwede pong pakibasa po ang nilalaman ng resolusyon. Resolution number 315 on joint motion by Honorable Aris D. Macala and Honorable Merlo P. Silva and jointly seconded by Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Mark Aris P. Luansing, and Honorable Joel D. Pua. The Lipa City Sangguniang Panglungsod approved the following. Resolution commending Mr. Job Nolan Novicio, Mr. Mark Joseph Valencia, Mr. Jeffrey Morcilla, and other personnel of the City Disaster Risk Reduction and Management Office for their patience, dedication, and valuable assistance in reviewing CCTV footages that led to the identification and arrest of the suspects in a recent shooting incident in Lipa City. Unanimously approved this 6th day of August 2025. Attested Vice Mayor and Presiding Officer Michael Gerard T. Morada. Salamat. Mag-photo ops tayo. Mr. Chairman. Okay. Floor leader. So, atin hong pagpapatuloy ho ang ating pagpapaliban ng ating rules at atin hong ina-accommodate ang atin hong mga kaibigan mula ho sa Museo ng Katipunan headed by Kuya Mateo Lunar, narino si Ma'am Divera, si POIC admin, ang siya ang position niya, si Kuya Roldan Mitra, Ron Laco, at saka si Sergeant Mark Rigor Babadilla. So, pwede ka hong tumayo ho lahat ng at para hong makilala ng ito ho ang aking pinipresent po sa inyo. Ito ho yung asosasyon ng nagmamahal ho sa Katipunan. Ito ho meron ho tayong museo sa Barangay Bulaklakan. So, sino ka ho pwede spokesman ho ninyo? Kuya Tio, ikaw. At ito ho kinikilala ho na Sangguniang Panlungsod sa pamamagitan ho ng go signal ho ng aming Vice Mayor Mikey Morada.
Mapagpalang umaga po sa bulwagang ito ng ating lungsod. Mga marangal na Ginoo at kagalang-galang na lingkod ng ating pamahalaan. Ang Museo po ng Katipunan ay tumitindig at naninindigan na ang isang mahalagang araw ay kinakailangang bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga at pagkilala para sa kadakilaan po ng ating mga bayani. Ang Agosto 25 po ay araw pag-alaala sa ating mga pambansang bayani o National Heroes Day. At ang lahat po sa pangunguna po ng ating minamahal na pangalawang ama ng lungsod at kayo po dito sa Sangguniang ay marubdob po na inaanyayahan ng Museo ng Katipunan kasama po ng aming mga iba't ibang agencies ng military forces na makiisa po at mag-alay tayo ng bulaklak para sa pag-alaala natin sa kanila. Bigyan natin sila ng patungkol na mas mataas upang sa ganon lalo nila tayong biyayaan at patnubayan para ang ating bansa ay makamtan ang tunay na kasarinlan. Ang Barangay Bulaklakan po ay umaasa na sa tulong po ng ating pamahalang lungsod ay mabibigyan ng karampatang pagkilala. Ang gagawin ito, kaalisabay po nito ang ginagawang pagtulong sa ating kalikasan ng nagdaang pong Sabado. Nagkaroon po ng tree planting. Ang Barangay Bulaklakan kasama po ang ating mga kasundaluhan, Navy, Army, Air Force, at saka po mga Maharlikans at iba pa, ang Sangguniang pangbarangay. So ito po ang darating na okasyong ito. Kayo pong lahat na narito sa bulwagan ay malugod po naming inaanyayahan. Salamat po. Maraming salamat din, Sir, sa inyong imbitasyon. So, kagalang-galang ng tagapangulo, ang atin hong kaibigan mula ho sa Museo ng Katipunan ay sa hindi ho mga nakakaalam pa, ito ho nasa Barangay Bulaklakan at ito ho ay may isa doong bandera na yun ay way back 1800 pa. So, nandoon talaga hong inalagaan ng mga taong ito at nagpapasalamat ho kami sa lahat ng inyong mga kasama at kami ho'y nahingi tayo ho na isang picture with the sa atin hong mga kasama sa Museo ng Katipunan. Okay. Inaanyayahan ko ang ating mga kasama para sa isang photo opportunity kasama ang ating mga bisita. Chairman, Mr. Presiding Officer. Okay, session na resume. So, gusto kong gumamit ng malayang pananalita o privilege speech ang ating kagalang-galang number 1 konsehal para Barangay Balintawak, Bulbok, Lidio Lopez Jr. Konsehal Lidio Lopez, ikaw ay kinikilala? Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo. Sa mga kasama ko po, magandang umaga po. Sa atin pong mga kagawad ng Barangay San Isidro at sa atin pong dating kapitan ng San Lucas, si Kapitan Jerry Maralit at ang kagawad po ng Barangay Latag, magandang umaga po. Noon pong kabilang linggo ay nakausap po ito pong ating hepe ng pulis po. At siya po ay naitanong ko po ito pong ating kalagayan ng Luzon ng Lipa. Ang sabi po niya sa akin ay mataas po daw ang pagnakaw dito sa ating Luzon ng Lipa. Na lahat po daw ng ang report sa kanila ay puro pagnanakaw po daw. Kaya po naisuggest po niya na magkaroon po ng isang public hearing o committee hearing na may ikon po sa chairman ng police na magkaroon po ng isang public hearing. May patawag po itong mga pangulo ng mga subdivision na may paalam po na kung ano po ang magiging tulong po nila tungkol po sa
Pwede pong mag-tahimik ang aking mga kasama. Konting katahimikan lang para Hindi po mapakinggan natin. magkarinigan tayo. Ulitin ko po. Magandang umaga po. Noong pong kabilang linggo ay nakapanayam ko po ito pong ating hepe ng pulis na si Colonel Alili na naitanong ko po kung ano po ang kalalagayan ng lungsod ng Lipa. Ang sabi po niya ay mataas po daw ito pong pagnakaw dito po sa ating lungsod. At marami po ang report sa kanya na almost 70% po daw ang report sa kanya ay puro pagnanakaw. Kaya po, akin pong minumungkahi na may refer po sa tamang komitiba po ng prison order na mapagpatawag po ng isa pong public hearing at makumbida po ito pong ating hepe ng pulisya na may lobby dito po sa ating committee report at may lobby dito po sa ating pagpupulong. Kaya po, Mr. Chairman, ay akin pong iminumangkahi na i-refer po sa Committee and Prison Order. Ito pong aking binuksan ngayong umaga. Ay, maraming salamat, Consel Lidio Lopez. The matter brought up is referred to the Committee on Peace and Order. So, Kagawad Gali Angeles, ang susunod itong magbibigay ng kanyang privilege speech. Attorney Gali, please proceed. Maraming salamat kaganggalang na Nilo Katipol, Sihal. Dalawa po ang aking privilege speech. Ang una po ay patungkol sa liham ng mga grupo ng optometrist dito sa lungsod ng Lipa. Hayaan niyo pong aking basahin ang ating liham, ang liham nila para sa atin. Greetings, we, Dr. Kim Wilfredo K. Katigbak, Dr. Glenda A. Mangiat, and Dr. Christy M. Pisigan are PhilHealth accredited optometrists currently practicing at our private clinics in Lipa City and Mataas na Kahoy, Batangas. We are now in the accreditation process of our optometric clinics to be PhilHealth providers as stated in the PhilHealth Circular number 2025-0002, PhilHealth Circular 0025, PhilHealth Benefit Package for Optometric Services for Children 0 to 15 years of age. That PhilHealth accredited optometric clinics will collaborate with Consulta Package providers in providing vision assessment and prescription eyeglasses to the above-mentioned children. Sila po humihingi na pagkakataon na sila po ay magkaroon ng MOA sa ating LGU para po sila ay ma-accredit ng PhilHealth at makapagbigay po ng libreng serbisyo. Ang magbabayad po sa kanila ay PhilHealth. Sila po ay para po ma-aproba ng PhilHealth ay kailangan lang po sila ay may MOA sa ating gobyerno. With that, Mr. Chair, I respectfully move that it be referred to the Committee on Health for appropriate action. The matter brought up is referred to the Committee on Health. My next privilege speech, ito po ay tungkol doon sa krimen na nangyari sa Barangay Tangway. Nagtamo po ng 13 saksak noong nakarang August 11 sa Barangay Tangway ang isang Jericho Eliorante, isang PWD at LGBT na tubong sambat Tanawan City. Si Eliorante ay bunso sa 6 na anak at sa kasawang palad siya ay namatay dahil sa natamong saksak na isang restaurant staff na nakasabay niya lamang sa tricycle. Napabalita po to sa lungsod at ng Lipa at ito po ay isang hate crime. Wala pong puwang at espasyo sa ating lungsod ang ganitong mga gawain. Ako po ay author ng ating Bawal Bastos Ordinance. Sana po ay ating pong bibisitahin muli ang ating ordinansa ito para po siguro ay madagdagan natin ang kaukulang parusa sa mga kababayan o mga taong umaalip na mga tao nagdi-discriminate sa ating mga member ng LGBTQ+ community. Sana po ito ay ma-refer muli sa
Committee on Peace and Order para po mabalik tanaw at ma-review muli ang naturang ordinansa. Maraming salamat po. Matter brought up is referred to the Committee on Peace and Order and LGBT and PWD. Thank you, Mr. Chair. Lead committee will be Peace and Order. Pero comment lang, no, makapakisama rin si Consial Espaya dahil alam ko meron tayong mga existing ordinance na nasa LGBT and PWD pagdating sa mga ganyang bagay, kung hindi ako nagkakamali, para mapagtulungan nyo po. Pwede bang ang lead committee lang ay LGBT lang, para po mas sila, support na lang po ako sa kanila po Sige, dahil ang biktima ay bahagi ng LGBT and PWD community. Lead committee po ay ang LGBT and PWD. Pakitulungan na lang po, Attorney. Salamat. Mr. Chairman, ang susunod ay ang ating kababayan buhat sa Barangay Ludlod at Barangay Ocho, Consial Macmac Luwansing. Consial Macmac, please proceed. Maraming salamat po, Mr. Majority Floor Leader. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kasamahan, sa ating pong mga bisita, at especially po sa ating pong ginagala na Vice Mayor. Mr. Presiding Officer, nais ko lang po inform po ang August Body na bukas po ang eleksyon ng Philippine Councilors League, Batangas Chapter. At ang inyo pong lingkod ay kandidato bilang Pangulo ng ating pong federasyon. At ngayon po ako yung maharap po dito ngayon at tumatayo na humihingi po ng tulong at suporta ng aking pong mga kasamahan dito po sa Sangguniang Panlunsod. At iniimbitahan ko din po, Mr. Presiding Officer, ang ating pong mga kasamahan, kayo din po, mamayang gabi, meron po tayong Solidarity Night. Ito po ay gabi ng Lingkod Bayan at ako yung umaasa din po ang full support ng ating pong mga kasamahan sa darating na election bukas po ng alas 6 ng umaga po ang registration po. Yun lang po, Mr. Chair, at umaasa po ako sa aking pong mga kasamahan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Bukal Macmac Luwansing, na inikayat natin ang ating mga kasamahan. Siyempre, suportahan natin ang sarili nating kasamahan na si Consial Macmac Luwansing para sa kanyang laban bilang President ng Philippine Councilors League, Batangas Province. Mr. Chair, may I? Sige po. Privilege speech. Before we render a privilege speech, alam mo nyo, if ever na si Consial Macmac maging PCL President, isang malaking karangalan sa lungsod na Lipa. Mr. Chair, alam mo nyo, ako ay may isang kopya dito ng resolution requesting the Lipa City Personnel Office to organize the official choir of the City Government of Lipa to be composed of interested employees from various offices and to allocate necessary support for its formation and activities. Mr. Chair, alam nyo, pag kami napunta ho ng ibang bayan, siguro tayong dito, nakikita natin, pagka wine-welcome ho tayo ng atin ng mga opisyal ng ibang bayan, ay may mga kantahan, may mga sayawan, at ini-entertain ho tayo. Dito sa atin, sa lungsod na Lipa, pag may mga nabisita dito sa atin, para gahong walang mga program yata ho na para sa pag-welcome sa kanila, at kuminsan nga ho ay naabot ho ng gabi, ay may mga kantahan, at nakikita ho natin yung kultura ng bayan ngayon. Kaya siguro sa atin dito sa lungsod na Lipa, it's about time na simula ng mga empleyado na magkaroon tayo ng isang grupo ng mga nganta upang sa ganun, Mr. Chair, kapag may mga dadating ditong mga bisita, pwede nating matap sila. At isa pa, maipagmalaki natin na ang mga empleyado natin sa lungsod na Lipa ay mga talented at may mga kakayahan, Mr. Chair. Kaya siguro, in the right time, tayo magpasa ng isang resolution for the creation of the choir in the city of Lipa, Mr. Chair. Sige, matter brought up is referred to the Committee on Culture and Historical Affairs and Tourism. Isa pa, Mr. Chair. Alam mo nyo, maganda rin ho itong natanda, nagiging senior citizen. Nakakatuwa na may daig ng mga senior ang ibang ang iba ho. Bakit? Kakain, magpapadoktor, bibili ng gamot, may 20% discount. At karamihan pa nga, katulad ng isang ordinansa na hindi ho natin naipasa, libre ang parking pa. Ano ho? Kaya ayaw na ating mga kasama ipasa ganyan.
Ay nakakatuwa ho, yung 20%. Alam nyo, minsan iniisip ko, siguro sa ilang taon ho na na-avail ko yung 20%, sa akin parang during that time lamang masaya. Nabawasan ng 20%, yung halimbawa yung aking binili sa pagkain, ay nakakatuwa. Pero kung minsan iniisip ko, Mr. Chair, gano'n na kaya kadami? Magkano na kaya? Yung 20% na yon kung naipon ko, siguro, pwede ko nang ibili ng iba pang gamit bilang isang senior. Hindi ka ho? At sa isang senior, sa pagkakataon lang siya, na yun, siya medyo masaya. Dahil kaiba siya. Yung iba, buo ang bayad, siya lamang ang may discount of 20%. At karamihan naman sa atin sa senior dito, hindi na rin man tayo nagbabayad. Kundi ang ating anak, kung minsan, ang ating mga apo, di ka, lalo pagka mga kainan, naranasan ko ho, magkakainan kami, then pagkabayaran na, sasabihin ng mga anak ko, tatay, yung ID, ako'y tuwa, nakabawas ako doon sa kinain ko. Sa kinain ko lang naman. Diga, minsan dyan ganyan ang computation. Ngayon, naisip ko, bakit hindi kaya maipon na senior citizen yung 20% discount? Di, babayad ba? Ako may anak, ibabayad sa akin, ay di, ang anak ko ang mag-shoulder. Instead na yung 20%, i-discount na agad ng kahera or ng kinainan or binila ng gamot, baka pwede na tayo dito sa lungsod na Lipa magkaroon ng isang card na kung saan yung card na yon, iba pa ito ha, sa National Senior Citizen Card, yung digital card na ipatutupad ng national dito sa lungsod na Lipa, na yung gada discount na 20%, maiipon mo sa card. Para pagdating ng araw, ay may naipon ka na magagamit mo sa ibang bagay naman. Ibig sabihin, dahil iniisip ko, magkano na kaya yung naipon ko kaya kung inipon ko? Siguro marami ganoon din. Kaya Mr. Chair, ito'y siguro, hindi ko alam kung paano mangyayari dahil hindi ako masyadong marunong pagdating sa computerization at sa bagong teknolohiya. Alam naman nyo, ako yung sinaunang tao. Ngayon, siguro, sa pamagitan ng pag-aaral ng tamang komitiba at komitiba ng technology, at marami tayong committee on technology, ay siguro, baka makikita natin ang magiging katuparan at ng pag-aaral din ng senior citizen. Sa akin tingin, pag ito'y nangyari, only here sa lungsod na Lipa nagsimula. At sana, magkaroon ito ng katuparan dahil iniisip ko lang, experience ko, at mararanasan din ninyo pagdating ng araw. Maganda yung naiipon ka, para pagdating ng araw, nakaipon na ako ng garding kadami, pwede ko na palang ibili ng house and lot ang aking bunso. Di ka? Mga ganoon sitwasyon, or hindi na ako mangangailangan pa sa aking anak ng pambili ng gamot. Dahil nakita ko, itong aking ID, alam na pala nito, ganito ng kadami na pwede kong ibili. Palagay ko, posibilidad na mangyari. Oo, dahil sa tatalino ngayon ng mga yung tawag doon, mga computer enthusiasm, di ka? Sa tingin ko, posibilidad sa Lipa. At maaaring katulad ng aking ordinansang birthday gift, only here mangyayari sa lungsod na Lipa. Sana sa komitiba na mapapagpre-referan nito, sana seryosin ito. At ako may tutulong din sa pag-research. Please refer to the proper committee, Mr. Chair. And I accept any question upang sa ganon, magkaroon lalo ito ng realization. Okay. To be realized. Ang mungkahi ng konsehal na mas matalino pa sa computer ay nire-refer ko sa komitiba ng senior citizen. And para pag-aralan. Technology. Wala po ako nakikitang kailangan na computer dito. Parang hindi ko malam. Una, itatanong muna natin kung papayagan ng sa batas, kung legal ba na imbis na i-discount, ibawas,
ibigay kasi ibibigay yung good discussion pag ilalagay sa card. Yun muna ang pangunahin nating itatanong o aalamin. At kung ano man, in any way, kahit saan tayo yung magsimula, kung ano man, basta ang mahalaga siguro, makita natin ang legalidad at magkaroon ng katuparan. Thank you, Mr. Chair. Okay. Nais ko munang batiin ang ating bisita. Nandyan si Kapitan LD Sales. Happy birthday belated. At si Kapitan Dante Vidal. Magandang umaga. Okay, majority floor leader. So, salamat kagalang-galang Vice Mayor. So, from Barangay 7 at Barangay Antipolo del Sur, Mike Lina. Sel Mike Lina, ikaw ay Thank you, kinikilala. Honorable Nilo Katipo ng Barangay Pinagkawitan. Ginoong Tagapangulo, una po ay nais kong batiin ang ating mga bisita sa bulwagang ito ng isang magandang umaga. Mr. Chair, nung ako po nung isang araw po, ako nagka-conduct ng committee hearing ng yan po sa land use, na kung saan ay meron kaming mga katanungan sa ating assessor na hindi agad masagot dahil sa kakulangan ng mga tao na nag-empleyado na nagmo-monitor nung mga kalupaan natin na kung ito ba ay may mga improvement, development na ano po. So, naalala ko lang, Mr. Chair, na minsan po ay, nung ako yung executive assistant pala ng ating buting punong alkalde, Mayor Eric Africa, ay may nakapag-present dyan ng isang system na kung saan ay isang click lang ay makikita mo na kung yung area, yung location, at kung anong improvement. And at the same time, ito rin ang nagbigay daan na kung saan itong boundary dispute ng Taguig at saka ng Makati, na nang una ay pinaboran ang Makati, na nung sa huli ay napunta naman sa Taguig, yung portion ng pagmamay-ari na kiniklaim ng Makati nung una. So, dito sa atin, sa lungsod ng Lipa, ay marami rin tayo. May mga barangay din tayo na nagkakaproblema dyan sa mga boundary dispute o kung saan man yung property. Kung sino ang talagang nakakasakop doon sa mga property. So, tingin ko, it's about time na digitalize na rin yung sistema. Yaman din tayo naman na ililipat din sa bagong City Hall. So, in preparation, ay sana magawan din ng paraan, mapag-aralan, na kung saan baka mapupunduhan, na kung saan ay magkaroon ng sistema, yung i-digitalize itong ating sa assessor na ito. Na malaking bagay, sana. Kasi nung nagko-committee rin kami ng kagalang-galang Merlo, yun nga, kagaya na sabi ko, ay hindi agad masagot. Dahil nga kulang sa empleyado, sa tao na magmo-monitor. So, I think it's about time, Ginoong Tagapangulo, na mapag-aralan at mapunduhan sana at maituloy itong aking minumungkahi. Sige. Mr. Chair, I rise for a point of information. Alam mo, Mr. Chair, yung sinasabi ni Paring Mike, tama yon. Bukod sa boundary disputes, alam nyo, experience may dalawa kong titulo di sa amin sa Bulbo. Would you believe na ang siyang titulo, ang nakalagay ay malalim na ludlod? At ang isang, magtabi ha, at ang isang titulo, ang barangay na nakakasakop ay Barangay Tambo. Ibig sabihin, paano yung nangyari na? Ganon. Ang kita ko, siyempre, hindi, kahit i-transfer, pagdating ng transfer, yun pa rin ang nakalagay sa kung ano yung nakalagay na description ng titulo. Diga? At ganon din,
itong mataas na lupa, pagdating dito, dun sa highway, San Carlos na, papuntang, yung going to Tangway na yan, San Carlos yun. Pero sa titulo, mataas na lupa pa rin. So, alam nyo, hindi ko maintindihan kung yung bagang pagbabayad na real property tax, yung share, kung kanino napapunta. Kung ito bagay napapunta sa barangay mataas na lupa or sa barangay San Carlos. The same with the barangay Tambo and barangay Tibig. Nung magkaroon ng yung highway, ano tawag nga? Slex, ano? Yung Startol. Nahati ang Tibig. Ngayon, ang naging solusyon noon, nagrereklamo mga tao, ang mga tao sa barangay kukuha ng barangay clearance, ang serbisyo sa barangay Tambo, pero ang real property tax, mananatili sa barangay Tibig. Which is dahil kasi, kung sa barangay Tambo ka pa, kukuha ng mga barangay, sa Tibig ka pa kukuha ng mga barangay clearance, iikot ka. Ang layo ng iikutan mo. Dadaan ka ng mataas sa lupa, pupunta ka sa San Carlos, hanggang sa makapunta ka ng Tibig. Samantalang, kung doon sa Tambo, paglabas mo, barangay hall ng Tambo. Ibig sabihin, Mr. Chair, katulad din ang serbisyo sa barangay Tambo. Kaya lang, ang real property tax, kanino rin kaya? Siguro, doon natin tingnan, siguro magkaroon na ng tunay na revision ang assessor's office upang sa ganun, itama na lahat. At, Mr. Chair, katulad na sinasabi ko noon pa, magkakaroon pa uli ng marami pang pagtatalo pagdating sa mga boundary. Bakit? Marami pang mga likod ng mga barangay, yung mga may mga tanim tayo, mga bukid talaga na hindi malaman kung hanggang saan ang sakop ng isang barangay. Ngayon, pagka nagkaroon ng development yan, magkakagulo, mag-aagaw-agawan. Katulad na nangyari sa SM. Pagdating ng SM, sabi ng Balintawak, amin yan. Pagdating ng Marawoy, amin yan. Pagdating ng Sabang, meron kami share dyan. Siguro, dadating pa yon dahil wala nang makakapigil. Katulad na lagi ko sinasabi, wala nang makakapigil sa patuloy na kaunlaran ng lungsod na Lipa. At sa pag-unlad niyan, lalawak na lalawak ang development. So, sa paglawak ng development, ang mangyayari problema. At isa pa, Mr. Chair, i-share ko na rin, San Salvador. Yung Purok 1, yung subdivision ng San Salvador, alam niyo, napag-alaman ko, na yun ho pala, ay ang mga butante, mga Tagalipa yun. Mga Tagalipa. Pero yung area ayon, ay sakop ho ayon ng mataas na kahoy. Biro nyo, mga Tagalipa, naninirahan sa lupa ng mataas na kahoy. Siguro, Mr. Chair, isama na rin natin yon sa isang pag-aaral upang sa ganon, siguro, makuha na natin. Dahil ang mga taon, lahat na nakatira doon, ay sa Lipa na boto. Lahat na ngayon, nakikinabang sa lungsod na Lipa, at ang lahat na naroon ay lehitimo at gusto nila na sila'y maging Lipeño. Ngunit, ang kanilang kinatitirikan ay lupang mataas na kahoy. So, yun yung matagal na, pero hindi ho nabibigyan ng pansin. Siguro, sa panahong ito, ay mabigyan ng pansin. Please refer to the proper committee to include Honorable to sa iyong komento. Mr. Presiding Officer, pakirefer na nga po sa proper committee na kung saan yung ating mga mapagtalakayan, yung mga katanungan pa at yung mga kaguluhan, tulad ng sinasabi ng ating kagalang-galang na konsyel na mula sa Barangay Bulbok at Barangay Uno, Konsyel Merlo. Thank you, Mr. Chair. Matter brought up by Honorable Mike Lina and Merlo Silva are referred to the Committee on Good Government and Laws. Lead committee will be Committee on Good Government. Mr. Chairman, ako ho ang gagamit ng malalayang pananalita. Gusto ko muna batiin na ang pamangkin from Oriental Mindoro, Victoria, si Atty. Pay Del Mundo. Yan ho ay isang lawyer, first counselor ho ng Victoria. Ang susunod na magpapatigil ng quarry sa Mindoro. Magandang umaga po, Konsihala. Welcome po sa Lipa.
So gusto ko lang ho sana gamitin na privilege speech tungkol ito. Ito'y continuation ho sana. Meron ho kasi kaming committee report tungkol ho sa traffic. Ang akin hong gagawin din kung sa pagdating ho na September 15, walang nangyari ho din sa aming committee report na ito at hindi kami na tinugon ng mga iniimbitahan namin, ako magre-resign na sa committee bang ito. Gusto ko sanang isali ngayon ho dito sa pagkakataong ito ang Committee ng Public Utilities, a joint committee hearing na pang Guinness Book of Record. Amin hong papalitan ang lahat ng fees ng penalty. Yun yung sinasabi na aking kumparing Merlo na penalty na halimbawa, kung ngayon 500, gawin namin 5,000, ay bahala na ang Diyos. Ang importante ho ay maituloy ho namin ang aming committee hearing. Kung pwede ho, kung luwag ho sana sa Miyerkules, ay pwede ka ho namin magamit ang Sangguniang Panlungsod sa isang malakihang public hearing para ho dito sa bagay na ito. So akin ho sana, for the record, pinaimbita ho namin ang DPWH, DepEd, CHED, PNP, LTO, TMD, CPOS, Engineering, Barangay Captain, Transport at Lifetoda. Bakit ho kasali ho ang CHED at saka DepEd? Ito hong eskwelahan, nung mapansin ko sa observation namin last week, pareho ang labasan, alas 4, alas 5. So sumasabay ho sa volume. Doon ho sa amin sa Antipolo, kanina, nabiktima na naman ako, 1 oras at 55 minutos kami na ang anak na si Arte na nagpunta rin Ganun katagal lang kami inabot, nibiyari pa kami dumaan. So sumasabay ho yung eskwela, sumasabay ho yung mga kainan, doon sa mga kainan doon lumian, na nakapark ho yung mga nag-aalmusal. So, sa konsiderasyon sana na amin hong mapagtulungan ni Consiel Merlo Silva, kasama na rin ho ang chairman ng Committee on Laws, Atty. Gali Angeles. Itong mga bagay na ito para ho matapos na ho natin ang tunay na problema ng lusod na Lipa ay hindi lamang sasakyan. Kundi pati ho itong ating DepEd ay baka ho makukonsider nila yung halimbawa yung pasok nila ay hindi kasabay ng sabay ng empleyado ng mga opisina. I-consider din ho natin na talaga yung penalty, pag ang penalty 500 sa no parking, baliwala sa may pera. Kaya ho itong bagay na ito, akin ho sanang inihingi ulit na kapahintulutan ng ating kagalang-galang Vice Mayor Mikey Murada na ma-continue namin ang hearing with the Chairman ng Committee on Public Utilities and Chairman ng Committee on Laws this coming Wednesday, alas 8 ng umaga. Hapon, alauna ng hapon, sa Miyerkules, para ho dito sa bagay na ito. At ang ating dahon TMD, bago na ang ating TMD head doon sa traffic management at acting din ho siya. So subukan ho natin na maayos ito. Kung ito hindi natin may saayos within 15 days o 30 days, ako ho ay bababa sa chairman ng committee ng traffic. Papaubaya ko muna sa iba kung sakali. Pero susubukan ho namin, ito'y patatlo ko na ho subok ngayon. Ang isa ko ho nakikita diyan, panigasan ho natin lahat ng isang batas ng no parking on right side going to Lipa. Lahat ng papuntang Lipa, galing Bulbok, Pinagkawitan, galing Banay-Banay, galing Sabag, lahat ho, walang paparking sa right side. I-consider ho natin na yung left side na lang dahil yun ang palabas. Kung may mga bibilhin sa mga store, ay hindi naman siguro abala na sila tumawid. So yun yung isang konsiderasyon po. So ma-refer din ho ito sana, Mr. Chairman, sa Committee ng Public Utilities and Committee on Laws. The matter brought up by Honorable Nilo Katipon is referred to the Committee on Traffic, Committee on Laws and Public Utilities. Lead committee will be the Committee on Traffic. Another privilege speech about this is Barangay Official Identification Card Ordinance. Ito research ng aking mga staff at saka ho ni Angie. Akin ho sanang collaborate with the Chairman ng Committee on Laws. Meron ho kasi tayo ditong mga bagay sa lusod ng Lipa na wala ho talagang ID, wala pang national ID, ang barangay official. Dito pala ho, pagka nagbigay ang ID ng city, kailangan may barangay, may city ordinance.
So ito ho ay sponsor, title ho nito, Barangay Official Identification Ordinance of the City of Lipa. Authored by Nilo Katipon, kasama ho dito, ito ay pinupustro ho ng ating kaibigang Gali Angeles. Papagtulungan ho namin ito na maisabay na rin ho namin ang munting committee hearing na ito sa this coming Wednesday sa pahapon din, mga 4 o'clock. Ma-refer ito sa committee po namin, Mr. Chairman. Okay, matter brought up is referred to the Committee on Laws. And other matters po sana, gusto ko magpasok na sa resolution na ma-refer ho ito sa committee ng laws na hindi ho pwedeng nakatali lamang sa SM ang parking o terminal. Dapat ito ay magkaroon ho ng open sa lahat na gusto mag-terminal sa lungsod ng Lipa, at magkaroon po tayo ng pagkakataon na may designate ho talaga kung saan ang tricycle, ang passenger jeep, ang mga provincial buses. Yun ho parang PTEX ang dating ho. Sana ho ito'y maipasa ko ho sa other matters, Mr. Chairman. Matter brought up, referred to the Committee on Laws. Comment lang, maraming salamat Konsehal Nilo Katipon. Para po sa kaalaman ng lahat, patuloy na tinatrabaho ng ating mga komitiba, ng chairman, ang patungkol po sa traffic ng Lipa. Napakarami na po nakikitang comment sa mga social media na gawan ng paraan ang traffic ng Lipa. Ayan po, tuloy-tuloy po na tinatrabaho ng ating mga kasamahan sa Sanggunian lahat po ng pwedeng paraan. Pero maisama ko lang, Konsehal Merlo Silva, yung ating plano na magkaroon ng master plan. Kausap na natin si Mayor. Pwede na tayong mag-inquire para mapag-aralan na yung master plan, para once and for all, magkaroon ng main na master plan para makita yung flow din ng traffic, maisama doon. Mr. Chair, ibig sabihin, pinayagan na tayo na gumawa ng resolution na giving authority to the mayor to hire a urban planner. Pati po yung pag-hire o pag-identify ng urban planner, katulad ni Sir Volter, yung kababayan natin na nasa NEDA, pwede na tayo makipag-communicate para maumpisahan na natin. At pag nandyan na, pwede tayo magbigay ng authority kay Mayor. So, let us make a resolution giving authority to the mayor or very early. Mag-identify muna tayo ng kausap. At isa pa, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chairman, doon sa sinabi ni Konsehal Merlo. Go ahead. Bakit hindi tayo magkuha ng isang additional committee for the urban planner? Yes, na-mention na yan previously na para tayo. Sana matapos natin in this coming itong other matters natin, at akin nire-recommenda ho si Konsehal Merlo Silva ang mag-chairman ho ng urban planners po. Wala ko kaya magplano ng Lipa. Pero ako'y may kakayahan, paano tumulong? Pero hindi ko kaya tanggapin yan. Ayaw ko masisi ng buong Lipa. Mr. Chair, when it comes sa yung sinasabi mo kanina na nagkakaisa tayo para talaga maibsan. Alam nyo, this coming Friday, with due respect to the sa committee hearing this coming Wednesday, iba ito, yung aking privilege speech regarding the number coding. Siguro it's about time na dito sa lungsod na Lipa ay ating ma-implementan na. Ayun yung naka-repair na at magpapatawag ako ng committee hearing. So, kung ang mga kasama ho ay interesado na umattend, ay siguro ho ay akin yung inibita. Dahil ito, Mr. Chair, ito ay medyo maselan. At ito'y nakataya ang atin hong political career. At ito'y nakataya rin at pagbabasihan din ninyo kung magagalit sa atin ng tao o magagalit sa inyo. Pero sinasabi ko nga ho, mas maganda yung tayo ay may pag-aaral, tayo ay may proposal para sa kaunlaran ng Lipa, sa kagalingan ng Lipa, at para maibsan ang mga problema ng Lipa. Kaya siguro, Mr. Chair, iniimbita ko lahat sa isang public hearing tungkol po sa number coding. At ako may drop ordinance na ng coding, number coding po yan. Kaya ho, everybody is invited to attend the public hearing, please. Para pagdating ng plenary, tayo hindi na uli mangyari na kayo mag-aamenda, tapos kukontrahin pa ninyo pala pagka tinanggap pa. Hindi ka. Sana hindi na ganon. Dahil, alam nyo, nakakatawa kasi Mr. Chair, kaayo ko na mangyari uli.
Ikaw, nagsusog ka, nag-amenda ka, tinanggap, nag-co-author ka pa, pumayag na. Tapos pagdating ng butuhan, kayo pa ang kontra. Mr. Chair, alam nyo, ilang gabi kong pinag-iisipan yun. Ano yun? Bakit nangyari yun? Kung ayaw ninyo sa akin, bilang ako, as a proponent, sabihin nyo sa akin na tayo magkaintindihan. Pero yung lulukuhin natin, ginagawa nating katawa-tawa, itong hall na ito, session hall na ito, at alam ng tao, siguro, sala. Mr. Chair, dahil sinasabi ko ito sa inyo, dahil tayo, as a collegial body, yung inyong sakit na dinadali or tinitira ng ating mga kababayan, sakit ko rin. Yung kung masakit sa inyo, na kayo pulaan, masakit din sa akin. Dahil tayo, iisa dito. Tayo nga dapat magkaisa-isa para sa lungsod na Lipa. Hindi yung, kung anong maganda, samahan natin. Kung anong pangit, at alam natin hindi. Pero alisin natin ang mga personal interest, Mr. Chair. Ito'y sinasabi ko lang as a sentiment, dahil wag na sanang maulit, at di bawat isa sa atin, ito yung isa rin ng bird's eye view, para malaman nila na hindi dapat gano'n, dahil kung sa isa nating kasamang konsihal, mangyayari yon, napakasakit. Ako lang tinatawanan ko lang, bagamat ako'y nag-iisip, dahil sinasabi ko, ay, yung politika lamang. Alasin muna natin, pagtuunan natin ang lungsod na Lipa para sa kanyang pag-unlad. Mr. Chair. Okay, maraming salamat. Duly noted ang iyong saloobin, Konsehal Merlo Silva. Kaya nga, comment lang, no? Kaya nilive din natin ang ating sesyon para transparent at makita ng ating mga kababayan lahat ng nangyayari sa loob ng Sangguniang Panlungsod. Floor Leader. Reading of the minutes. Wala na po bang magpe-privilege? Wala na po. Okay. So, minutes of August 6, 2025, special session. Minutes of August 11, 2025, not yet available. So, isa lang ho yung minutes of the August 6 special session. Please consider this as approved, Mr. Chairman. Any second? Duly seconded. Motion is approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Mr. Chair, before I deliver my committee report, I would like to request for a 1-minute recess, Mr. Chair. There's a motion for recess. Any second? Motion is approved. Recess muna. Okay, session resume. Kagalang-galang maikli na. Kinikilala. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Chair, I move that we dispense the reading of committee report on housing 2025-007 from letters A to H. Mr. Chair, and the same be approved for second reading, Mr. Chair. Any second? Seconded, duly seconded. The motion is hereby approved. And isama ko na, Mr. Chair, yung oral committee report on housing din. Ito hindi lang umabot that yung cut-off. Pero anyway, I move that for the approval for second reading of the reclarification request from agricultural to commercial use of Ms. Lilian Pacutila of 1,605 square meters owned by Amelita Ariola Manuel, located at Barangay Anilao, Lipa City. I move for the approval for the second reading, Mr. Chair. Any second? Duly seconded. The motion is hereby approved on second reading. Thank you, Mr. Chair. And Mr. Chair, I move that we dispense the reading of committee report on Senior 2025-002 entitled isang ordinansa bilang
isa Serie 2025, isang ordinansa na naglalaan ng halagang 2,000 piso bilang tulong pinansyal para sa mga senior citizen na may edad na 75 taong gulang pataas na hindi tumatanggap ng anumang pensyon o ayuda mula sa lokal o national na pamahalaan. Ito po ay ng Barangay Sampaguita. Ano po? I move that for the approval for second reading, Mr. Chair. Any second? Duly seconded. Committee report on Senior 2025-002 is now approved on second reading. Thank you, Mr. Chair. Business for the day? Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting for the passage of an ordinance institutionalizing access to protection services for refugees, stateless persons, and asylum seekers for appropriate action. Refer to the Committee on Human Rights. Number 2, letter of the City Mayor requesting for a resolution authorizing the City Mayor to enter into and sign a Memorandum of Understanding with UNHCR Philippines for the implementation of an ordinance institutionalizing access to protection services for refugees, stateless persons, and asylum seekers for appropriate action. Refer to the Committee on Human Rights. Number 3, reclassification request of Ms. Marites Serrano for property located at Barangay Bugtong, Napulo. Number 4, reclassification request of Ms. Marta Gilda Mendoza for property located at Barangay Pinagkawitan. Number 5, reclassification request of Mr. Edmundo Reyes located at Barangay Gis. Number 6, reclassification request of Mr. Brian Pisigan located at Barangay Lodlod. Number 7, request of Mrs. Josephine Aranda located at Barangay Pangaw. Number 8, request of Mr. Emmanuel Mosca located at Barangay Bolbok. Number 9, request of Mrs. Alice Maleta Cuenco located at Barangay Sabang. Number 10, request of Mr. Benigno Cepillo located at Barangay Pangaw. Number 11, request of Mr. Eusebio Baroja Jr. located at Barangay Balintawak. Number 12, request of Mr. Rodante Hernandez located at Barangay Sabang. Number 13, reclassification request of Sister Lizel Aranas located at Barangay San Benito. Number 14, request of Miss Ariane Faye Makasaet located at Barangay Mabini. Number 15, request of Miss Rufina Dimakulangan located at Barangay Tambo. Number 16, request of Miss Carmela Makasaet located at Barangay Dagatan. Number 17, request of Mr. Joel T. Lim located at Barangay Kayumanggi. Number 18, request of spouses Arnold and Elizabeth Boa located at Barangay Mabini. Number 19, request of Mrs. Rose Ann Loho located at Barangay Banay-Banay. Number 20, request of Arlene B. Concepcion located at Barangay 9A. Number 21, request of Mr. Rap Molin R. Montales located at Barangay Antipolo del Norte. Number 22, request of Miss Janet Porol located at Barangay Sico. Number 23, request of Mr. Danilo Basilan located at Barangay Bugtong, Napulo. Number 24, request of Mr. Ron Vincent Kagimba located at Barangay Halang. Number 25, request of Edel Purificacion Castro located at Barangay Inosloban. Number 26, request of Mr. Angelo Paran located at Barangay Lodlod. Number 27, request of Mrs. Rosario Delfino located at Barangay Marawoy. Number 28, request of Wilbert P. Guerzon located at Barangay Mabini. Number 29, request of Rogelio D. Dalisay located at Barangay Sais. Number 30, request of Mr. Benito Montealto located at Barangay Plaridel. Number 31, request of Mrs. Priscilla O. Gonzalez located at Barangay Marawoy. Number 32, request of spouses Joel P. Pagal and Elvira G. Pagal located at Barangay San Salvador. 33, request of Mr. Edward Philip Garcia located at Barangay Sabang. 34, request of Mr. Charles Solano located at Barangay Sabang. 35, request of Mr. Jimmy Macaraig
located at Barangay Banay-Banay. All matters mentioned, number 3 to 35 of business for the day for the reclassification is referred to the Committee on Land Use. Number 36, letter of the City Administrator forwarding the request of Attorney Virgilio Macasait Jr. for the issuance of special use permit for the proposed resort located at Barangay Bulaklacan, Lipa City. Refer to the Committee on Land Use. Number 37, Supplemental Budget Number 1 for the budget year 2025 of the Sangguniang Kabataan of Barangay Malitlit in the amount of 400,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. 38, Supplemental Budget Number 1 for budget year 2025 of Sangguniang Kabataan of Barangay Kumba in the amount of 500,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 39, Supplemental Budget Number 1 for budget year 2025 of Sangguniang Kabataan of Barangay Quezon in the amount of 20,000 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. 40, Supplemental Budget Number 1 for budget year 2025 of Barangay San Celestino in the amount of 257,611 pesos and 42 centavos. Refer to the Committee on Appropriations. Number 41, Letter of Honorable Nilo Ayras Sr., Punong Barangay of Barangay Duhatan, submitting kapasyahan bilang 2025-018 o kapasyahang pinagkakaisahan na March 15 at 16 ang mananatiling kaarawan ng kapistahan ng barangay dito sa Barangay Duhatan, Lungsod ng Lipa. Refer to the Committee on Barangay Affairs and Cultural and Historical Affairs, Lead Committee, Cultural and Historical Affairs. Number 42, Letter of the Punong Barangay of Latag, Honorable Renato C. De Los Santos, forwarding kautusan bilang una, panuruang taong 2025, entitled, Isang Ordinansa na nagbabawal sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa Barangay Latag, Lungsod ng Lipa, at nagtatakda ng mga kaukulang parusa sa mga lumalabag dito. Refer to the Committee on Environment and Barangay Affairs, Lead Committee, Environment. Number 43, Letter of the Punong Barangay of Latag, forwarding kautusan bilang ikalawa, panuroang taong 2025, entitled, Isang Ordinansa na nag-uutos sa mga residente ng Barangay Latag, Lungsod ng Lipa na gumamit ng sako o lalagyan ng basura na binili mula sa tanggapan ng barangay bilang pamamaraan ng wastong pamamahala ng basura. Refer to the Committee on Environment and Barangay Affairs, Lead Committee, Environment. Number 44, Letter of the SGOD Chief Minerva C. Caraos, forwarding to the August body the request from Dr. Aleli C. Nitoral, School Principal of Pangao Integrated School through the local school board for the schedule of public hearing regarding the proposed revision of the Sangguniang Panlungsod Resolution Number 322 Series of 2024. Refer to the Committee on Education, DepEd. Number 45, request for accreditation of Batangas Radio Civic Organization or Baraco Group. Refer to the Committee on Accreditation. 46, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 648, Year 2025, approving Special Ordinance Number 84-2025. Noted. 47, Sangguniang Panlalawigan of Batangas, Resolution Number 771, Year 2025, approving Ordinance Number 2025-02. Noted. Number 48, Letter of Attorney Graciela Mona Lumang Gutierrez, Corporate Legal Counsel of the Power Sector Assets and Liabilities Management or SAM Corporation, addressed to Honorable Vice Mayor Gerard Michael T. Morada, furnishing the office with a copy of the order issued by Energy Regulatory Commission and requesting for posting and for the issuance of certificate of posting of the same order. So this is duly noted, and para sa information ng lahat, tayo po ay sinulatan ng Power Sector Assets and Liability Management Corporation, naka-address sa Sangguniang Panlungsod for posting ng sa ERC with regards to this matter. So this is for the information of the body and the public na meron tayong posting na nire-require ang Sangguniang Panlungsod. So this is duly noted. Madam Secretary, I stand corrected for item number 41 of business of the day. Ito po ay napasa na ng Sangguniang Barangay ng Duhatan patungkol sa date ng kanilang piyestahan. So instead of referring it to the barangay, to the Committee on Barangay Affairs and Cultural, this is duly noted.
Kagalang-galang Nilo Katipon, ikaw ay kinikilala. Resolution ordinances for third and final reading, Mr. Chair. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Dennis Ripa and Reggie L. Ripa of the 600 square meters from residential use into commercial use located at Barangay Bulacnin for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lopez and Macala and Umali. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. I move for the passage of ordinance reclassifying the property of Mr. Joben Yulo / Winson Birey of various properties with an area of 753 square meters from residential use into commercial use for third, located at Barangay Bugtong, Napulo for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Duly seconded and jointly moved by Honorable Silva, Macala, and Lopez. Any objection? Hearing none, motion is approved on third and final reading. I move for the passage of an ordinance classifying the property of Mrs. Ursula Sangulan of the 2,819 square meters from agricultural use into commercial use located at Barangay Tangob for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lopez and Umali. Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading. I move for the passage of a resolution authorizing the city mayor to issue special use permit to Mrs. Ursula Sangulan for the proposed resort located at Barangay Tangob. Ito po yung naunang request kasama Jointly po. moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Umali and Lopez. Any objection? Hearing none, motion is approved on third and final reading. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Attorney Virgilio Macasait Jr. of the 1,500 square meters from agricultural use into commercial use located at Barangay Bulaklakan for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Katipon, Macala, Lopez, and Umali. Any objection? Hearing none, motion is approved on third and final reading. I move for the passage of ordinance reclassifying the property of Mr. Chidoro Maralit of the 500 square meters from agricultural to commercial use located at Barangay Bulbok for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lopez, and Umali. Any objection? Hearing none, motion is approved on third and final reading. I move for the passage of an ordinance classifying the property of Miss Lilian Palcutilla of the 1,000 square meters from agricultural to commercial use located at Barangay Bulbok for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lopez, and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. I move for the passage of an ordinance classifying the property of Mr. Cesar Serra from residential to commercial use of the 816 square meters located at Barangay Mataas na Lupa for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lopez, and Umali. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. And lastly, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Miss Lilian Pacutilla owned by Amelita Ariola Manuel. Oral report po ito. From agricultural to commercial use
of the 1,605 square meters located at Barangay Anilao for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Lopez, and Umali. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Honorable Lina. Ito pala. Mr. Chair, since the barangay ordinance of the Barangay Sampaguita is beneficial to the senior citizen 75 years old and above who are not beneficiaries of local and national pensions, the committee chair recommends for the passage of a resolution concurring with the ordinansa bilang isa, serye 2025 entitled Isang Ordinansa na naglalaan ng halagang 2,000 piso bilang tulong pinansyal para sa mga senior citizen na may edad na 75 taong gulang pataas na hindi tumatanggap ng anumang pensyon o ayuda mula sa lokal o nasyonal na pamahalaan. I move for the approval for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lat, Macala, Umali, Lopez, Angeles, and Pua. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Congratulations po, no? Comment lang, no? From for this Barangay ordinance Sampaguita. sa Barangay Sampaguita. Matanong ko lang, no? Nung nag-committee hearing. So kapag tumanggap na o tatanggap na sa national o local, hindi na sila makakasama dun sa ordinance. Yes, Mr. Chair. Ito po ay siguro po ito po ay tulong na rin. Ako ho'y natutuwa. Kami ho nag-committee hearing ni Consel Merlo na isa ring senior citizen na. Ano po? Kaya naman kami ho'y natutuwa at ang Barangay Sampaguita sa pangunguna ng kagalang-galang na Kapitan Juni Sara ay naisipan kasama ang sangguniang barangay na magpasa itong ordinansang ito na kung saan nga yung mga 75 na taong gulang na mga senior na hindi pa nakakatanggap sa lokal o national na pensyon ay sila po ang paglalaanan ng barangay ng 2,000 piso. At ito po ay sa akin pong pakikipag-uusap sa kagalang-galang na Kapitan Juni. Ito po ay parang ibibigay tuwing Christmas, tuwing panahon po ng Pasko. Yun po at ito po ay malaking tulong upang sa gayon sapagkat sa kasalukuyan nga po na paulit-ulit yung ating mga kasamahan dito ay talagang minumungkahi na ang lahat ng senior na yan naman ay ating sinusuportahan ay makatanggap na ng mga pensyon na yan, ay ito isang pamamaraan sa tulong ng Barangay Sampaguita sa pangunguna ng Kapitan Juni at sangguniang barangay ay makakabawas dun sa ating mga dapat ay yung mga hindi pa natanggap. Ano po? At sana naman ito ay masundan pa ng mga iba't ibang barangay o lahat ng ating barangay dito sa lungsod ng Lipa. Ano po? Bilang tulong na rin sa ating mga lolo. Okay, maraming salamat. Kagalang-galang Mike Lina at congratulations sa Barangay Sampaguita, pangunguna ni Kapitan Juni Sara sa kanilang ordinansang pinasa para makatulong sa mga senior citizens na hindi nakakatanggap mula sa local at sa national government ng pension. Mr. Presiding Officer, other matters? Yes, sir. Honorable Mike Lina. Other matters, Mr. Chair. Mr. Chair, I have a letter request coming from our city administrator, Dr. Ronald Sarmiento, addressed to Sangguniang members through the presiding officer, Vice Mayor
Michael Gerald Morada. It's a reclassification request of Mr. Noel L. Mangiat of the 7 parcels of property with an area of 66,915 square meters from agricultural use into residential use for the proposed residential subdivision. Please refer to the proper committee, Mr. Chair. Refer to the Committee on Land Use. And again, it's a letter request from City Administrator Mr. Ronel Sarmiento, addressed to the Sangguniang members through the presiding officer, Vice Mayor Michael Gerald Morada. It's a reclassification request of Miss Mary Jane Ancheta with a total area of 286,370 square meters from agricultural use into residential use, located at Barangay San Francisco. Please refer to the proper committee, Mr. Chair. Refer to the Committee on Land Use. And also, a request of Miss Melchora Olan for the issuance of special use permit for the proposed warehouse with a total area of 838 square meters and 2,200 square meters located at Barangay Tangway. Please refer to the proper committee, Mr. Chair. Refer to the Committee on Land Use. So yung pangatlo, galing din po yan kay sa baba. Okay. And Mr. Chair, with the indulgence of our colleagues, may I request to consider as urgent the item number 19 and 36 of our business for the day, Mr. Chair. There is a motion to consider urgent item number 36 and 19 of the business for the day. Any second? Seconded, duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. Likewise, Mr. Chair, I move for the number 19. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mrs. Rose Anloho of the 167 square meters from agricultural to residential to residential use located at Barangay Banay-Banay for third and final reading, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lopez Umali. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. And I move for the passage of an ordinance, a resolution giving authority to the Honorable City Mayor Eric B. Africa for the issuance of a special use permit for the proposed resort of Attorney Berhilio Makasait Jr. located at Barangay Bulaklakan for third and final reading, Mr. Chair. This is owned by Pedro Mercado. Married to Margarita Lailo. Yes, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Lopez, Makala, and Umali, and Silva. Any objections? Hearing none, the motion is hereby approved on third and final reading.
please put Honorable Silva as jointly moved. And Mr. Chair, with the permission of the honorable body, I move that we consider as urgent the request of Mr. Noel Mangiat for the reclassification of the 66,915 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay Santo Niño, Mr. Chair. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lopez and Umali. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. So I move for the passage of ordinance reclassifying the property of Mr. Noel L. Mangiat of the 7 parcels with a total area of 66,915 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay Santo Niño. Mr. Chair, for third and final reading. Excuse me, so yung kanina, the prior to this was for urgency? Yes, Mr. Chair. I stand corrected. It was referred to the committee already. Ano ko kasi, akala ko ina-approve mo na. So I stand corrected. Yung matter kanina was for the urgency. And ngayon is for the third and final reading, approving the said ordinance. Any second? Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala, Luwansing, Lopez, and Umali. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Mr. Chair, please consider as urgent the request of Ms. Mary Jane Ancheta for the reclassification of 286,370 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay San Francisco. Mr. Chair. There's a motion to consider urgent the said matter. Any second? Duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. Thank you. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Ms. Mary Jane Ancheta with a total area of 286,370 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay San Francisco for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Lopez, Luwansing, Umali, and Macala. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading and considered, which was considered as urgent. Mr. Chair, please consider as urgent the request of Ms. Melchora Ulan for the issuance of a special use permit for the proposed warehouse located at Barangay Tangway. There's a motion for urgency, Mr. There's Chair. a motion to consider urgent the said matter. Any second? Duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor, Honorable Eric Africa, to issue special use permit to Ms. Melchora Olan of the 838 square meters and 2,200 square meters for the proposed warehouse located at Barangay Tangway for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Duly seconded by Honorable Macala, Lopez, Umali. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Mr. Chair, I have a letter request from our City Administrator, Dr. Ronald Sarmiento, addressed to the Sangguniang members through then Presiding Officer, Vice Mayor Camille Angeline Lopez,
the request of Mr. Angelito Maranya for the reclassification of the 5,044 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay Tangob. Please, naka-repair nito, no? Naka-repair na to. Kasama po ba yan sa ni-refer niya kanina? Hindi. Naka-refer na dati? Naka-refer na dati. Motion for urgency with regards to this matter, Mr. Chair. There's a motion to consider urgent the said matter. Any second? Seconded, duly seconded. The motion is hereby approved for urgency. Mr. Chair, I move for the passage of our ordinance reclassifying the property of Mr. Angelito Maranya, owned by Maria Rebecca Maranya Galvestan, of the 5,044 square meters from agricultural use into residential use located at Barangay Tangob for a third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Honorable Macala, Lopez, Umali, and Silva. Any objection? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Any more other matters? Honorable Katipon? Honorable Silva? May I recognize, Mr. Chair? With regards to the privilege speech I rendered a while ago regarding the resolution requesting the Lipa City Personnel Office to organize the official choir of the City Government of Lipa to be composed of interested employees from various offices and to allocate necessary support for its formation and activities. Mr. Chair, I move that this matter be considered as urgent. May I request that you repeat again for with more clarity, sir? Ayan. Mr. Chair, I move approve na ngayong one urgency. Sige, baba. Okay. For a formal motion, Mr. Chair, I move that we pass a resolution requesting the Lipa City Personnel Office to organize the official choir of the City Government of Lipa to be composed of interested employees from various offices and to allocate necessary support for its formation and activities for third and final reading. Or for urgency muna. Any second for urgency? Duly seconded. The motion is approved for urgency. Likewise, Mr. Chair, for a formal motion, I move for the passage of a resolution requesting the Lipa City Personnel Office to organize the official choir of the City Government of Lipa to be composed of interested employees from various offices and to allocate necessary support for its formation and activities for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Macala, Lina, Lopez, and Umali. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Kaya ko po pinaulit kasi ang ganda nung iyong idea, hindi lang may intindihan ng ating mga kababayan nung nabasa mo noong una. Thank you, Mr. Chair. Honorable Spy Toledo. Mr. Chair, for other matters, last August 10, 2025 po, meron po tayo mga manlalaro na 11 under sa Manny Pacquiao's Junior Pocket League or MPBL, kung saan sila po ang nag-champion sa larangan po ng basketball at kinilala po ang team nila na Vizier Balls, kung saan ito po ay mga kabataan na lalaki na nanggaling po sa probinsya ng Batangas. At ilan po dito ay mga Lipenyo. Nais ko po sanang humiling, Mr. Chair, ng resolusyon ng pagkilala para po sa kanila at sa next week po ay ating iimbitahin para po makapag-courtesy at may abot po natin yung resolution, Mr. Chair, kung papayagan po ng ating kapulungan. Sige po, please proceed. Resolution recognizing the champion of 11 under Junior Manny Pacquiao's Junior Pocket League, which is the Vizier Balls, for urgency, Mr. Chair. Any second for urgency? Duly seconded. The motion is approved for urgency. At the same time, Mr. Chair,
with the same subject, I move for the third and final reading of the said resolution, Mr. Chair. Seconded by Honorable Macala, Lina, Lopez, Umali, and jointly moved by Honorable Silva, seconded also by Honorable Bautista. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. I move to adjourn. Hindi pa ho pwede i-adjourn dahil meron pa po kayong paaprubahan. Yung nabanggit nyo po kanina patungkol dun sa exclusivity ng terminals, and at the same time, si Consel Attorney Gali Angeles meron din paaprubahan. So, Atty. Gali, so yun ho sa akin, pag ma-repair ho muna sa committee ho ng public utilities dahil may concern daw po siya doon sa bagay. So I think we will conduct a committee hearing on that particular subject matter, Mr. Chair. Okay, so the matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities for hearing. Honorable Attorney Gali Angeles. Thank you, Mr. Chair. I respectfully move for urgency of the matter referred to the committees, to the Committee on Games and Amusement and Good Government. And Good Government about the ordinance prohibiting government officials to play online gaming or casinos. Any second? For urgency. Duly seconded for urgency. The motion is hereby approved for urgency. Furthermore, I respectfully move that an ordinance be passed or enacted prohibiting the government officials from playing online gaming casinos or games during working hours. Any second? Jointly moved by Honorable Luwan Singh, seconded by Honorable Umali, Macala, and Lopez, and Lina. Any objections? Hearing none, the motion is approved on third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Please give us a background kung bakit minadali ito. Ito pong ating ordinansang ito ay matagal na pong ay nilalabi sa ating mga kababayan. At ito po ay patungkol na rin sa ongoing na national policies natin, not only here in Lipa, pero po sa buong bansa, na ang pagkontra po sa pagkakaroon ng online gaming. So ito naman po hindi pinagbabawal ng lungsod ng Lipa sa lahat ng tao, pero ito po ay patungkol sa ating mga government employees and officials. And hindi naman po sa lahat din ng government officials, but only during work hours or office hours. Doon po ito pinagbabawal na maglaro po ng online casino yung ating mga kasamang nasa gobyerno. So yan, tama. Comment from the chair. No? Maliban sa national law, pati ang DILG naglabas ng order na strictly prohibiting yung mga government employees na maglaro nito. So pati tayo sa Lipa, pinagtitibay natin sa pamamagitan ng ordinansa at meron din tong penalties para pakita natin ang suporta, hindi lang sa national pero pati dito na tayo ay against dyan. At bigyan ko lang kayo ng konting background, no? Yung nagkaroon din ng konting may report ang PNP, nagkaroon na naman tayo ng kababayan na committed suicide at nung chinek nila ang dahilan dahil din na naman po sa online gambling. Mr. Chair, point of information, Mr. Chair, siguro din, yun yung mga advertisement na meron sa Lipa, siguro pakiabisan na ho ang permit division na ipalis na. Dahil isa ho yan sa nakaka-impluensya at nakaka-engganyo, nakaka-encourage para maglaro. At hindi lamang siguro itong empleyado, pati na rin yung ating mga kababayan sa lungsod na Lipa. Mr. Chair. Alam ko, sakop din po ito ng ginawa nating ordinansa. Sige, Honorable Macala. Comment lang, doon sa dineliver ni Consel Marlo Silva, doon sa mga doon sa mga propaganda ng mga kasi nakuha ko na po ito, naipasa na natin ito, wala na ho, lahat ho ay tinanggal na kasi naparefer ito sa akin last year at ginawa na natin ho ng action na mawala na po. Kaya wala na ho kayo makikita dito na malalaking tarpaulin para enganyuhin ang publiko na maglaro niyan. Salamat sa impormasyon. Meron pa po ba other matters? Other matters, Mr. Chair. May text sa akin yung kapitan ho na... Natapos na yung isa, natapos na po. Nabutuhan na ho. Tapos na yun.
Mr. Chair, other matters tumawag ho, nag-text ho sa akin si Kapitan Nico at natatandaan ko ho way back siguro mga 3 years ago yun ho palang yun ho karsada na dinadaanan natin after the school of JB Lontok. Ito pala ho'y pag-aari ni Warly Hernandez. At nagkataon ho, Mr. Chair, na ginagamit ito ng city government. At ang property ng city government, yun ang tagiliran. Ibig sabihin no, lumihis. Nagkaroon ng pagkakataon ho, na nasamahan natin si Kapitan Nico kay Mayor. At sabi ni Mayor, sige, mag-appropriate tayo ng pondo para mabayaran ang property na dinadaanan ngayon. At ito yung advantageous to the city government, Mr. Chair. Yung ibabayad natin doon ay siguro mas malaki pa ang makukuha natin doon sa sadyang property ho na city government na nakatiwangwang lamang, Mr. Chair. Pero nyo, ilan na hong panahon, ito pala property ng local government ay hindi ho pinakikinabangan na city government. Maganda at yun yung commercial area. Kaya babayaran natin ang Hernandez family, pero in return, mas malaki ho ang benepisyo na mapapapunta sa city government pag yun ho ay nangyari, Mr. Chair. Kaya, please refer to the proper committee to appropriate a certain amount to pay the property owned by the Hernandez family, Mr. Chair. Mr. Chairman, mapakaganda ho yung binuksan ni Paring Merlo. Yun ho natapos na ho namin noong committee noon. Ang kailangan na lang ho appropriation. At sana sa Lunes ay ma-convene mo before Monday yun ho nga appraisal committee para mabayaran ho natin yung siguro pinakamaganda ho niyan, resolution authorizing the city mayor para ho sa payment ho noong property. Tapos magkuhan ho kayo kung magkano yung property po noong kay Kawarni. The committee on appropriation will conduct a committee hearing, so we will know how much and we will get where do we get that amount to be appropriated to purchase of that property, Mr. Chair. Okay, maraming salamat. Matter brought up, referred to the Committee on Appropriations. Kagalang-galang na Attorney Gali Angeles. With the permission ni Consiel Nilo Katipon, the floor leader, meron lang po akong gustong ihabol na privilege speech na ito po ay endorsed ng ating kagalang-galang ni Mayor. Ito po ay patungkol sa Mayor's Permit. Kung mamarapatin niyo po, ibabasahin ko po sana ang sulat ng mga members ng HOA na mahigit na 49 na katao. Please proceed. Honorable Eric B. Aprica, City Mayor, sa pamamagitan ni Ma'am Divine O. Simangan, City Permit and Licensing Officer, City of Lipa. Minamahal naming Mayor, magandang araw po. Kami po ay samahan ng mga may tindahan na homeowners ng Rosewood 2 subdivision ng Barangay San Lucas. Dito po sa lungsod ng Lipa. Kami po ay lumalapit sa inyong opisina upang humingi ng konsiderasyon upang magkaroon ng Mayor's Permit or business license para sa aming mga munting tindahan na nakatayo sa aming bahay sa nasabing subdivision. Kami po ay umaasa sa inyong mapaunlakan sa aming kahilingan upang ganon mapagpatuloy po ang aming hanap buhay na sa katunayan po ito po ay kinabubuhay ng bawat isa sa amin at ng aming mga pamilya. Sa pagkakataon po ito, kami po ay lubos na humihingi sa inyo ng tulong sa kadahilan ng hindi po kami mabigyan ng HOA o developer's clearance na ito ay isang dokumento na kailangan upang makapagproseso kami ng nasabing permit. Sa katunayan po, lahat po kami masugid na kay pag-ugnayan sa opisina ng HOA ng developer ng Rosewood 2 noong mga nagdaang buwan. Magmula po na makatanggap ng violation letter mula sa City Permit and Licensing Office, ngunit bigo po kami makakuha ng nasabing clearance. Kung kaya't pinabuti po namin lumapit at magsadya sa inyong opisina para po sa usaping kahilingang ito. Nawa po kami inyong mapakinggan at mapagbigyan. Mr. Chair, I respectfully move that it be referred
to appropriate committee, preferably Committee on Real Estate and Trade in Industry. Okay, refer to the Committee on Trade and Real Estate. Lead committee will be Committee on Real Estate na lang. Real Estate. Comment from the Honorable ABC, Boy Atlat. Ito pong mga usaping ito, na ilang beses na po namin pag-usapan. Nandiyan po sila. At yun po namang mga pinagtitindahan nila ay sadya po sa areang yun ay bawal. At naipaunawa na po namin sa kanila. Hindi ko nga lang po maintindihan sa kanila kung bakit ipinipilit nila po yun. Dahil marami po kaming dahilan. Unang-una, yan po mga tindahan na yan ay talagang pati po yung sidewalk nilalagyan nila ng kanilang mga pataninda. Sa madalit salita po ay kaya namin pinagbabawalan yan. Sila ay makikinabang pero marami po maapektuhan. At siguro hindi na po 3 beses lang namin pinagharap yan. Kaya po nagtataka po ako kung bakit nga nakuha niya po rin ni Gali. Ang tagal na po namin na po yan, Mr. Chair. Kaya po yun, pinaabot ko lang po din sa inyo. Ano po? Magandang tanghali po. Point of information. Ang hinihingi ko yata ng sulat ay hindi bigyan ng permit yata makapagtinda or kaya nga po hindi bigyan ng permit ay bawal po sa area na yon. May area po sa Jado Subdivision na kung tawagin ay commercial, doon po dapat magtinda. Ayun. Opo, yung street po nilang yon. Ano po? Okay. Akala ko tungkol sa mga permit naalaala ko, ang kagalang-galang na Vice Mayor ay may pinasang ordinansa tayo dito tungkol sa mga amount kung magkano ma-exempt. Sa mga sari-sari store yun. Ibang issue naman ito. At yan po, napag-usapan na rin po namin ni Mayor Eric at pinaliwanag na rin po namin yung side po ng HOA na gano'n nga po nagiging problema. Ano po? Maraming salamat sa impormasyon ABC President Boy Atlat, ng Kapitan ng San Lucas. Salamat sa info. So, yung ni-refer ni Consel Attorney Gali Angeles ay meron na rin kasagutan. So, we will depend on the body kung ano magiging ano nyo dyan. Dahil nagkaroon na to, bilang ama ng barangay ng San Lucas, siya ang may alam kung ano ang nararapat para sa kanilang barangay. Ang gagawin na lang po ay siguro po iimbitahan din natin ang Barangay San Lucas, pangunguna po ng ating ABC President. At ganoon din po ang mga ahensya sa City Mayor's Office, sa ating yung HOA, yung HOA officers, and of course yung ating licensing division, para lang po maliwanagan lang kung ano po talaga ang dapat. Kasi ang alam ko po talaga, bago po talaga makapagtayo ng negosyo sa isang loob ng subdivision, ay kailangan po talaga ng consent ng HOA o kaya ng developer. Kasi yung pong ating mga bahay, ito po ay residential use, and bago po sila ma-issue ng business permit, ay minsan requirement o kadalasan requirement ito ay ma-reclassify as commercial. Pero there are certain instances na pinapayagan naman po, kaya mas maganda rin po para sa kalinawagan ng lahat, lalo na po yung mga nagninegosyo sa loob ng subdivision, ay once and for all, makita natin kung pwede ba o hindi pwede. At baka po ito pwede natin pagmula na isang ordinansa na nagpapakita ng polisiya talaga ng LGU kung po pwede o hindi pwede, or ano po yung mga instances na pwede. So, ito po ay magandang pag-aralan natin. Lalo-lalo na po ngayon ay meron na tayong federation ng mga Lipa Homeowners Association dito sa lungsod ng Lipa. Ay maganda rin pong ma-invite din sila para po sa topics na ganito. So, maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, I think there's no other business to be tackled this morning. So, Mr. Chair, I move to adjourn. There's a motion to adjourn. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned.